So yun na nga guys, gaya ng inaasahan o di inaasahan, sold out na ang tickets to the Beaniverse concert na gagawin on November 16 and 17 sa Smart Araneta Coliseum. Actually, nung nilabas nila yung ticket prices ng concert na ito, ay nagkaroon ng issue about it kasi some people found it too steep yung price, masyado daw mataas na nakikilevel sa mga foreign artists. Pero with the concert selling out, pinapatunayan na, ano pinapatunayan ito actually? Na una, magbabayad ang fans. Una-una, may solid fan base din ang BINI at handa silang maglabas ng pera at may pera silang ilalabas. Yun, napatunayan yun, ano? Pangalawa, nagmamature na ba ang pagtingin ng mga publiko in that hindi na din sila nagdi-discriminate na ito ganito lang dapat ang presyo ng tickets pag foreign act at ganito lang ang presyo ng local. Kumbaga, that's good news. 'Di ba? Na nakikilevel na tayo. Kumbaga nagiging global na din siguro yung ano natin, yung outlook natin. Pero meron din yung maaring drawback kasi pag nakita na hindi naman pala worth it yung 11,000 na yun yata yung pinakamahal na presyo ng BINI concert ticket. Pag nakita na hindi naman worth it, magkaka-backlash yan. Mababash ang BINI niyan, mababash ang Star Music PH niyan, at sasabihin na rip off yung concert. Pero that is speculative. Kumbaga, we'll find out pag nagkaroon ng concert. Ang ibig bang sabihin nito ay napantayan na ng BINI ang kasikatan ng SB19 or nalagpasan na ba? I have to ask that question. Alam ko na sa P-pop community talagang dapat walang competition. That's why it's a community. Pero there are people who, since nagkaroon ng mga hits ang BINI, totoong hits, particularly Pantropico and Salamin-Salamin, ay nakaabang how this will affect SB19. Supposedly, actually, SB19 ang nagsimula, di ba? Nagka-domino effect siya. Kaya naman, nagkaroon din ng interest ang tao sa BINI. But it took a while before BINI took off. Years, actually. And bigla-bigla na lang, I'm not saying it's wrong or I'm not saying there's something wrong with it. Finally, nagkaroon sila ng sarili nilang hits. And finally, ngayon, tuloy, mas masigla ang P-pop community, ang P-pop scene dahil at least hindi na lang iisa o dadalawa o tatatlo ang nakakakuha ng attention at ng adulation, kundi ito, dalawa na. At least, dalawang pinakamalaki, SB19 and BINI. So, sana lang hindi ito mag-generate ng meron naman na talaga, let's not deny it. May mga fans, hindi ko nila lahat, may mga fans na gustong makita yung group kung sino yung pinaka. It's pinaka mentality eh. Sa akin naman, bakit kailangan may pinaka? Hindi ba pwedeng pareho? Parehong nasa taas, parehong number one, magkaiba naman ang boy group sa girl group. So, that's just me. At hindi lahat pareho ko kung mag-isip. At fortunately, hindi ako ganun mag-isip kagaya nila. At sana kayo din. So, congratulations sa BINI. And I heard na magkakaroon din ng Day 3 and Day 4 yung Grand Beaniverse. Actually, nag-sold out. Biruin mo nag-sold out ang Beaniverse concert in just 3 hours after ito ilabas nung Friday. At inilabas lang ito sa website ng BINI. At binili ng lahat ng members ng website na yon, if I'm not mistaken. At sapat ang dami ng website na yan para ma-sold out yung 2 nights ng Araneta venue. Ang Araneta, is it 16,000? So 16,000 times 2, 32,000. Well, maliit pa din, di ba?
compared sa ibang bansa. Pero dito sa atin, yun ang standard. Ang standard Araneta, ang standard MOA, and of course, yung dun sa Bulacan na mahirap puntahan, I forgot the name of the venue, but you know what I mean. So nakakatuwa. And does it mean na because of this, maisipan nga ng ibang mga acts na kung kaya ng BINI, and especially SB19, o yung mga SB19 fans, kung ang BINI nga, nakabenta ng tickets na ganun kamamahal, madami din naman na kasing galing nila, or maybe mas magaling pa sa kanila, at mas madaming hits sa kanila, or mas matagal sa kanila, or mas mataas ang magkakaroon na tuloy ng comparison. So, I hope hindi ito mauwi sa kagaya ng sa movie industry, na sa sobrang mahal ng tickets, pag manonood ka ng sine, kumunti yung tao na nanonood. But, I feel naman na pag nakita nung iba in the future na pag nagtaas sila at hindi kumagat, ay ibabalik nila sa dating presyo, sa dating level of presyo. Ngayon, pag hindi, mas maganda for the scene kasi tumataas yung antas natin, at saka with more money na pumapasok when people pay more for tickets, sana it translates to better production, di ba? Better value. So yun lang, congratulations BINI. Let's wait and see how this will affect the music industry, but as for now, wala tayong dapat sabihin kundi congratulations, and we're looking forward to a very good show. Bye-bye!